Sige, gagawin may po siya 92-812-645. Ang sulam niya sa inyo. Meron po tayo sa baseball, ganun pa lang yung tingin sa akin. Meron tayo sa tinatawag natin na vacation leave pa lang. May tawag doon. Kaya yung mga parang discussion. Hindi mo natawag discussion. Kaya may tawag kami. Kaya yun po yung parang discussion. Sa ano po? Sa magaganap po yun sa baseball. Dito po sa 8 page sa San Rafael. Lahat po tayo pupunta ron para tinatawag natin. At isa Mayor District. Kaya naroon po yung parang discussion na yung team building po. Tinatawag team building. Doon po tayo magkakaroon ng team building para magkakasisa po tayo. Doon sa mga taga-salibutan, discussion po tawag. Dito po sa atin tawag natin yung district. O kaya, ang musisip yung discussion. Kaya sa ano po yun? Aquator po. Ang tigil na babayaran nyo, 130. Kaya na po mga pasahe. Ang lugar na pupuntahan nyo, lugar po lang ito. Yung tigil sa Rafael, sakay kayo ng Baliwag, sa Second Avenue. Ang pamasahe doon, 60 pesos. Masaya po yun, sama-sama tayo. Punta kasi isang lugar na yung isama-sama lungkot. Maganda isama-sama. Minsan lang kayo magsasaya. Diba? Mataas, wala na tayo. Nagiging pero masaya na tayo. Gano'n ba yung 130 lang tayo nyo? 130? Kids, ang bata may bayan nila. Kung may gano'n ang mga tayo na bayan, may bayan. Kasi hindi mo na tayo. Kaya, kailangan na solve na pa kayo. Nagagalasing na tayo. Sa umaga, ang sakay nyo sa Rafael. Ang sakay nyo, Baliwag. Dahil kung sa Little Boss yun. Kaya, sa Miguel. Dahil niyo po doon, bago malaki yung si Center po na ng mga pamasahe. Hindi, maintindihan mo ninyo. Wala lang kintayan. Kaya lang tayo sa ano. Kaya lang tayo sa lugar ng sa Rafael. Kaya sa ano, sa Second Avenue. Yung ano ng Baliwag dyan, Baliwag Transit. Kaya kayo sa ano, kunin yung tingin nyo, baka bukas may tingin na ako rito. Kumari lang kayo, makasama nyo yung magpupulo. Kayo po dito, sama niyo masaya po yun, team building yun. Para may nagkakaisa kayo din yung pag-usapan, kaya po sa Torino. Para mo kami dadami, ano ba dami natin? Para mo may tutulong nyo sa amin. Yun tinatawag na team building. Kaya doon, naliligo na kayo, kumakain na kayo, nag-uusap pa kayo sa gawa ninyo sa buhay. Kaya masaya, lahat po ng mga moderator, disciple elders, lahat po sumama po kayo. Para sa ganoon na maging masaya kayo, masaya nagkakaisa. Tapos na po ba yung team building natin? Nagkakaisa-isa po kayo, ha? Ano po yun, ha? Ang simulan po natin, ang Aquator ng Mayo. Araw po yun ng Biyernes. Araw ng Biyernes po yun, ha? Kaya kung ano gusto nyo na, kung wala po yung ticket dito, ang halaga ng ticket na babayaran nyo, 130 pesos each. Kaya sa inyo na yung pamasahe, wala tayong usapan ng pamasahe. Basta pagkabigay nyo 130, tala kayo. Tala kayo ng ano, pagkain nyo. Kaya, at least natin na po tayo sa mapasa na yung mga ng Panginoon, mapasa po tayo. At least sa masahin po natin sa ano. Awit po tayo ng singkat.
bigyan mo. Ang pag-ibig at papala ng ating Panginoon ay sumaatin nawa. Amen. Ang pagbasa ayon kay San Lucas. Muli sa iyo, Panginoong Yesu Kristo. At isinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila siya nakilala nang pira-pirasuhin niya ang tinapay. Samantalang ipinag-usapan nila ito, si Jesus ay tumayo sa gitna nila. Sumayin niyo ang kapayapaan, sabi niya sa kanila. Ngunit nagulat sila at natakot sapagkat ang akala nila ay multo ang nasa harapan nila. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, ano kayong nagugulamihan? Bakit nag-aalinlangan pa kayo? Tingnan ninyo ang aking kamay at paa, ako nga ito. Hipuin ninyo ako at pagmasdan. Ang multong ito walang laman at buto. Ngunit ako'y meron tulad ng nakikita ninyo. At pagkasabi nito, ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa. Nang hindi pa rin sila makapaniwala dahil sa malaking galak at pagkamangha, tinanong nila si Jesus, may makakain ba riyan? Siya ay binigyan nila ng kaputol na isdang hinihaw. Kinuhaan niya ito at kinain sa harapan nila. Pagkatapos sinabi ng mga alagad, ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo noong kasama-sama pa ninyo ako. Dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit, at binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, ganito ang nasusulat, kinakailangan magbatas sa hirap at mamatay ang Mesiyas, at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat iparangal sa lahat ng bansa mula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito, ang salita ng Diyos. Puri ka namin, Panginoong Yesu Kristo. Mali siya sa oras. Ha? Bakit nagkaganon? Tama ba yun? Wala makina. Ha? Paano dyan? Sumobra sila, 6 na minuto. Sa bilis ng panahon, ang pangako'y nalimutan. Puso na inalay ay binawin muli. Nagbabalik loob ako sa'yo. Pagpapatawad mo'y aking hiling. Linisin mo, hugasan mo, palitan ang aking puso.
mo na paano ka na-bless, paano ka nakaugnay sa Ebanghelyo ng Panginoon. Tunay nga naman po, magandang hapon, Brother Ting. Tunay nga naman, malaking bagay ito na nangyari sa akin, lalo na nakikita ko ang Soldier of Christ at sa buhay ko, na dito ako gumawa natuto ako magsisi at humingi ng kapatawaran sa aking kasalanan at ang kahamang-hamangha na binibigay ng Panginoon sa akin dahil sa pag-COB, pag-Christ on the Block at sumunod at pinasok. Nakasilid ako sa Divine Shield at ang kamangha-mangha na nangyayari sa buhay ko, 15 years kami hindi nagkaanak ng brother husband, pero nabigyan ako ng hulog ng langit na binigay ni Lord dahil nga pagkasabi ng Brother Ting na tumatalon ako. Bakit kaya tumatalon ako? Yung pala malaking bagay na pinagkaloob sa 17th kong prayer. Dito ko na nakukuha ang pagbigay ni Lord ng baby para sa akin sa loob ng 70 years na panalangin. Pero dahil sa SOC, pumasok ako dito sa SOC, dito ko binigay ni Lord sa akin ang baby. Kaya ngayon ang baby ko inaabot na ng 6 months. Maraming salamat at gwapong-gwapo na. Yan yung baby mo, siya galing. Bigay po ni Lord. Opo, binigay kasi sa 17, hindi po ako, sa 17 years, binigay kumatok ang tao sa bahay at dinala yung baby. Kaya sabi ko nga, bakit ako tatalon sa pagpuri? Pero tumatalon ako pag sinabi ni Brother Ting, talon ka ng tumalon ang hindi mga anak, magkakaanak yung pala, nagkaroon ako ng anak, binigay talaga ni Lord, kumatok sa bahay, binigyan ako noong October 21 lang, at first radio namin ito, sa audio na ito, pagka Biyernes, Sabado, binigyan na ako ni Lord ng anak dahil nga sabi po ng ating Panginoon ni Brother Ting, magkakaanak ka sa ayaw at sa gusto mo, bibigyan ka na anak. Kaya binigyan ako ng anak na hindi na ako nahirapan o mere-ere. Wala nang kahirap-hirap. Kaya maraming salamat kay Lord. At ang baby na binigay sa akin ni Lord, inaalagaan ko mabuti. Si Lord ang nagbibigay, nagdidikta sa isip ko upang maalagaan ko siya. Ako ang yaya ni Lord para sa baby na ibinigay sa akin. Kaya maraming salamat kay Lord. Dahil gwapong-gwapo na yung baby hanggang sa ngayon, dala-dala ko at sa batasan yung pagrally. Pasalamat din ako sa mama niya dahil sa RH bill, hindi niya tinapon o pinatay yung bata sa sinapupunan dahil kasama ko siya sa batasan yung pagrally, 1 month old pa lang. Dinala ko na yung baby na yun. Umulan, uminit, hindi siya nagkasakit. Kaya praise the Lord. Hanggang sa Luneta, kung saan-saan gawain, sinasama ko na. Kaya maraming salamat kay Lord. Jesus' name. Thank you po. Okay, thank you, sister. Nagkaroon ka ng baby sa pagtalon mo kay Lord. Kasi meron po sa amin pagtalon dito. Pag sinabi namin, okay, 3 times kami sumisigaw, tumatalon yung bawat isa. At makita niya sa pagtalon po nila, talagang ang Panginoon handa siya talagang ibigay. Basta makita sumunod ka lang. Sino ba naman tatalon? Sira na ba ulo ko? Tatalon ako sa amin ni Brother T. Totally, sa Panginoon, yung bantingi sa atin, sira ulo natin. Pero sa totoo, ang pagsunod natin sa kalooban ng Diyos, kahit mapahiya tayo, susunod tayo kay Lord kasi ang Diyos ang nag-uutos. Amen. Amen ha, yung Amen. Okay, bigay ka naman kay sister na sa ating mga kapatid. Amen ha. Okay, Una po magandang... Sister Pego Ago. Sino po? Hindi ko makita mga ano po. Ano yun, no? Magandang hapon, Brother Ting. Sa lahat ng mga nakikinig sa radio, magandang hapon po. Ang ipagpapasalamat ko lang sa atin ng Diyos na buhay. Through Christ on the Block, through si Obin, akay ako sa gawain na ito. And then, nung naakitan kami dito, maraming nagbago sa buhay namin. Kasi dati, yung brother husband ko, walang permanenteng trabaho. Sa patuloy kong pag-akyat, pagbigay ng araw ng linggo at pagsasama sa COB, dito nagkaroon ang brother husband ko ng regular na trabaho. And then, ang pinapasasalamat ko dati, pag mga ganitong buwan, mga anak ko may mga bukol, yung mga kasakitan sa dalawa kong mga anak, through monthly confession, talagang nagsikap kami ng brother husband ko na magma-monthly confession. Yung kasakitan sa loob ng tahanan namin, talagang nawala yon. Kaya pinasasalamatan ko si Lord sa mga kagalingan na nakamtan ko dito na wala na akong gamot, kundi awit ng pasto lamang, langis at saka yung Bible, yun lang ang pinapatong ko sa kanilang katawan. At saka nung nakaraang March 25, nagkaroon ng sunog sa amin, isang bahay na lang, amin na lang.
Amin na. Tapos yung Bible, tinaas ko yon, kinanta ko yung awit ng pastol. Purihin ang Diyos ng mga time na yon. Talagang masasabi kong ang Diyos ay buhay. Kasi lumihis talaga yung hangin. Yung harap namin hindi nasunog, pero yung pangatlong bahay, yung kasunod na 3 bahay nasunog. Kaya pinupurit, pinasasalamatan ko si Lord kasi niligtas talaga ang tahanan niya. Ang tahanan namin. And then noong March 25, na hold up naman ako doon sa may Tatalon. Yung jeep na sinasakyan namin, kasama ako doon. Galing kami nag-Christ on the Block, linggo yun. 11:00 ng gabi, umalis pa ako, pumunta ako doon sa kapatid ko. Nung lahat ng mga pasahero sa jeep, tinutukan ng kutsilyo. Kami lang ang hindi ng anak ko. Tapos yung bag ko lang din ang hindi kinuha. Nung time na nagsibabaan na yung mga hold-upper, sabi ng mga hold-upper kung wala na bang bag, sabi ng isang Ali, bigay mo na yung bag mo kasi yung anak mo iyak ng iyak. Tapos yung hold-upper ang sama ng tingin sa anak ko. Yung laman ng bag ko, mga bihisan lang yon. Kaya binigay ko na lang yung bag na yon. Tapos ng mga time na yon, yung mga hold-upper hindi namin nangahuli. Tapos nagpa-blatter kami. Kinamiyarkulisan, nagkaroon ng sunog sa Tatalon. Purihin ang Diyos, hindi man kami nakapakulong sa mga hold-upper, yung 2. Noong time na nagkaroon ng sunog, yung 4 na nahuling ng nakaw ng kable ng kuryente. Yung 2 doon, yun ang hold up sa amin. Kaya nung mga time na yun, sabi ko, ang bait-bait mo talaga, Lord. Kasi nung time na yun, hindi man namin sila napapakulong. At least nung nagkaroon ng sunog, nakulong sila. Kaya dito sa gawain na ito, marami akong natutunan sa Soldiers of Christ. Talagang dito namin natagpuan ang kapayapaan. Ang dami ng blessings na binibigay sa amin. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat na isa ako na sa pasali sa gawain na ito. Yan lamang po at magandang Amen. hapon. Hallelujah. Glory to God. Glory to Jesus. Glory to Holy Spirit. Okay, po. Talagang napakaganda po no? Kapag ang tao sumunod sa kalooban ng Diyos sa buhay, tayo sunog, liligtas kayo. Sa mga hold up. Hold up, panggitin nila awit ng pastol. Banda ko rin, makikita mo, hindi ka ma-hold up. Kaya pag nakalimutan mo, ma-hold up ka. Wala talaga ako, brother. Wala sa isip. Kaya kailan lagi nyo alalahanin nyo. Marami na pong beses natin mga kaibigan na na-hold up. Binibangkit lang nila yan. Si Awi ang pasun, hindi ako magkukulang. Malaligtas po sila. Ganun po kapangyarihan sa ita ng Diyos sa buhay. Sabi niya, sa ita ako'y buhay, mabisa, matalas kayo sa tabak ng kabitay. Na humahati ng kalot espiritu ang ganda sa ating kasoswa. Alam nila tayong iisip ng tao, balak ng puso bilang ng buwang isda na bituin sila. At ang mukha niya kasing liwanag ng katanghalin tapat. At na namumula sa kanyang bibigay kasing talas ng tabak na magkabiliti. Ganun po kapangyarihan sa ita ng Diyos sa buhay. Kaya pag binanggit niyo yun, yung mga may sakit gumagaling. Kaya nga kayo ba galing kayo dito sa, nakagaling na po ba kayo sa God's Healing Mission? Sino po nagaling sa God's Healing Mission? Wala pa. Hindi pa kayo nakakaranas. Pag nagkasakit kayo, punta kayo na. Amen ha? Ano God's Healing? Yung siya God's Healing Mission na. Ano hiniling mo? Yun, yung baby at saka binigyan ako ng baby at saka yung sakit ko, yung UTI, kundi nawala din. Binigyan siya ng baby at sa UTI, pinagaling siya ng Diyos sa buhay. Okay na po tayo. At least, bigyan naman natin kay Sister Belly Villamor. Tapos na siya. Sino ba? Marilyn. Si Marilyn. Marilyn Ragma. Magandang hapon po sa iyo, Brother Ting, at sa mga nakikinig sa mga oras na ito. Ako po nagpupulit, nagpapasalamat sa kagalingan po sa aking karamdaman dahil noon po nawala pa ako sa gawain ng Soldier of Christ. Marami po akong mga karamdaman tulad po sa bato, sa kidney, sa UTI po. Kasi yung UTI ko, dalaga pa po ako nito. Tapos nung nanganak ako, lagi po ako pumabalik-balik po sa hospital. At lagi lang po ako binibigyan ng mga gamot, pero wala po talagang kagalingan. Lagi ako sinusugod halos gabi, 1 buwan, 3 buwan. Sa UTI po, ang sabi po kasi ng doktor sa akin po, tuloy-tuloy po daw yung gamot ko. Kaya iniinom ko naman po 1 linggo, 2 linggo, pabalik-balik, wala po talagang kagalingan. Minsan lang po nawawala, mga 1 buwan, bumabalik naman po. Mga ilang taon ko po yung tinitiis. Ngunit nung sa oras na dumating yung ginagamit ng Panginoong Diyos na sila si Brother Rinaldo Santiago na nakarating po doon ng COB, Christ on the Block po.
Pangalawa po ako sa inakyatan ng Mahal na Birheng Maria. At ilan po ako, hinil po ako ni Brother Ray sa pamamagitan ng Panginoon. Doon ko po naramdaman yung unti-unti pong kagalingan hanggat nung sinabi nila na aakyat po ako dito sa gawain na to, sumunod po talaga ako agad-agad. Dito naramdaman ko po, unang akyat ko pa lang, di ko maramdaman, sobrang iyak na lang ako ng iyak. Tuloy na lang natuloy yung luha ko. Tapos ayun pala naramdaman ko, naalaala ko yung mga kasalanan ko nung akong dalaga pa. Walang pakialam sa Panginoon. Bihira lang po ako nagsisimba. Kaya sa pamagitan ng po ng Soldier of Christ, natutunan ko po talaga magrosaryo, lahat-lahat ginagawa ko. Nagpapulit talaga ako nagpapasalamat. Sa ngayon po, lubusan na po akong gumaling, hindi na po ako nagpabalik-balik. Mula ng 2000 puro umakyat po ako dito hanggang sa ngayon po. Maraming pong salamat. Thank you po, ano, ito niyo si Sister, Marilyn, ano? Okay, ang dami sakit. Paano bihira po siya magsimba? Bihira siyang magpuri sa Diyos sa buhay. Ang alam niya, magtrabaho, mamasyal, ano? Masipag siya magtrabaho. Bandang huli, wala siyang relasyon sa Diyos. Pag wala po kayong relasyon sa Diyos sa buhay, hindi kayo makakahingi ng kagalingan. Ang dami niyong problema. Ito niyo, bandang huli, yung ano siya, na makalapit din sa Diyos sa buhay. Yung mga sakit niya na wala, no? Tsaka naging maligaya ka, naging masagana, no? Di gaya nung araw, lungkot-lungkot, lagi may problema. Kasi Satanas po nagbibigay ng problema, dinadaya niya ang tao. Mandaraya sa Satanas, winawasak niya ang buhay ng tao. Pag minsan, maliling lang ka. Maliling lang po kayo, magugulantang na lang kayo. Hindi sa nadali tayo sa Satanas. Kasi nga sa Satanas, ano siya, very clever siya. Yung kapatid ko nga, no? Nag-aalo rito, pangatlong araw niya itong punta niya rito. Bigla siya nanlata. May diabetes kasi yun. May sugat siya pa. Manlata siya, dinila siya sa doktor. Ngayon, sabi ng doktor, putulin na pa mo yung pinaka-daliri. Okay. Siyempre, matatakot ka pag sinabi ng doktor yun. Totally, sa tayo po lahat na narito. Kailangan po natin talagang pagbigyan niyo si Lord muna, tapusin yung usapan natin. Halimbawa, 15 araw, makatatlo ka, madadama mo na kapangyarihan Diyos. 3, 4, 5, 10, makikita nyo, may pinagaling na sa inyo ni Lord. Ganun po karami ng pinagaling dito, hindi kagad na, siyempre, susubukan ka ng Diyos sa buhay, mahal ka, yung buhay mo kay Lord. Siyempre, pag natakot ka, pupunta ka agad sa kabila, sa doktor. Ang Diyos hindi mo pinagbigyan. Kaya nga, ko sa kapatid ko na dahil naputol yung paa niya, o yung daliri, kako sayang. Dapat masaksihan mo kapangyarihan ng Diyos sa buhay. Di ba, papasalamat ka pag nasaksihan mo kapangyarihan ng Diyos. Kasi yung tatlo may meaning. Hanggang dalawa lang siya, yung tatlo, bigla siyang nanlata. Tumakbo ka agad sa ospital. Di mo alam yung pangatlo niya, ibibigay na sa inyo ng Diyos ang kagalingan. Kaya panghinayang, leader pa naman siya sa ina. Kailangan matatag ka. Kailangan handa kang ibigay mo ang buhay mo. Alam mo, sino man nagbibigay ng buhay para sa Diyos, siyang nagkakamit ng buhay. Buhay sa lupa, buhay sa langit. Kasi pag natakot ito, may mga mayaman, bilang nga naliligtas sa mayaman. Kasi ang mayaman, pag may pera, doktor kagad. Tayo tinyo, bakit tayo maraming pinagalingan Diyos sa buhay dito? Paano hindi kagad doktor ang hinahanap natin? Diba, wala kang pera, kagaya isang tao rito, nagano po rito. Sabi niya, kailangan 100,000 daw kailangan ng doktor para sa mga pera. Wala siyang pera. Siguro kung may pera, papopera. Sabi niya, dito na lang ako sa God's healing. Bahala si Lord. Dahil sa wala siyang pera, nag-tis siya rito. Alam niyo, after 15 days, kung mali siya, sabi niya, galing-galing naman niya, God's healing mission niyo. Doon pinagaling ako ni Lord. Kasi nga, ang Diyos nagpapagaling may sakit. Lalo na doon sa mga walang pera. Lalo na yung matatapang na handang ibigay ang buhay niya. Kaya ang Panginoon po, napaka-bait niya para sa atin lahat. Kaya yung lahat kayo, pagka sinabing God's healing mission, tapusin niyo, huwag niyo kahit tatakbo agad sa doktor. Ang doktor, pangalawa lang po, ang daming pinagaling dito ng Diyos sa buhay. Alam mo, Panginoon, very easy, jealous God. Sa Diyos na mapanibuguin. Kapag tumakbo ka agad sa doktor, yun ang problema mo. Tatakutin ka agad. Okay, bigyan mo si sister. Sister, ba pupuri mo kay Lord? Ikaw ba, nagkasakit ng cancer? Ano ba naging sakit mo, sister?
May sakit, wala. Problema. Problema. Sige, Tati. Ano ba Magandang problema? gabi po sa lahat na nakikinig sa amin dito. Lalong-lalo na po kay Brother Ting Arcadio na pinaka namin dito. Iyan ang manggagamot namin kasama ni Lord. Ang pinasasalamat ko talaga sa Diyos, unang-una, sa akin iba siguro. Kasi ako, mula nung naakyat na ako dito sa pamamagitan nila Brother Ray Santiago, ang unang-unang tumanim sa isipan ko, pag ako pala binibigyan ng problema ni Lord, ang iba kasi sasabihin may problema ka, ayaw ko na doon. Hindi. Lalo akong tumitibay. Sabi ko, Lord, kakapit ako sa iyo dahil alam ko ikaw lang nakakagawa ng, hindi nagagawa ng iba. Ano ba problema mo? Alam mo, Brother Ting, napakarami kong anak. Lasing ko ang asawa ko. No? Pero mo nagkaanak ako ng 11. Ay ayaw niya ng family planning. No? Di, wala. Awa naman at tulong ni Lord. Kasi matino naman kaming mag-asawa sa pagpalaki ng aming mga anak. Mababait ang mga anak ko hanggang ngayon. 11. Ang nangyari sa akin, Brother Mababait ang mga anak nyo. Ha? Mababait. Mababait po sila. Oo. Magalang talaga sa magulang ang mga anak ko. Buti hindi napunta sa computer. Mga bata Medyo, pero hindi talaga iyon ang ano nila, Brother Bata Ted. No? maliit, mga Lalo yung mga apo, mga apo ko na ngayon. mahilig sa computer. Opo, ang mga apo ko, kaliliit pa. Pag tinutusan mo, mga salbay. Pero, ang mga anak ko, ang dami ko pang binata ngayon, ayaw na nila akong iwanan yata kasi mabait daw akong mag-alaga sa kanila. Mayroon akong, by 40 years old na akong magpiprinsipal na ngayon sa ama computer. Binata pa rin, 40 years old na. Mama, sabi niya, ang hirap ng may pamilya. O sige, basta kayo. Akala mo, Brother Ting, at sa lahat ng mga nakikinig, ang napakaano sa akin, 11 na ang anak ko, mayroong napulot na batang maliit yung 11 po, buhay na buhay lahat sila, Brother Ting. Iyon na nga po, galit ang asawa ko sa family planning. Magaganda raw ang anak niya, bakit ba? No? Opo. Kaya kahit paano talaga yon, no? Kailangan natin ang RNC. Ang isa pa, Brother Ting, ganito pa. May napulot na batang 3 araw pa lang na naisilang sa Olongapo yung anak kong naasawa ng Amerikano sa ngayon. Napulot niya, inuwi niya sa bahay. Kinuha niya roon sa manghihilot sa bundok ng Olongapo. Inuwi sa amin. Ay gustong-gusto ng mga anak ko kayo. Tuwan-tuwa ba sila? Kada yung bata, dala-dala ko rito, Brother Ting, dalaga na. Kaso nga, anong isang... Malaki na, dalaga na. Kaya, nanganak na nga po, Brother Ting. Nanganak na rin. Patawarin ako ng Diyos. Brother Ting, ganito yung, ano. Ako kasi babait talaga ako sa bata. Ha? O sige, sabi ko, nagustuhan ko rin siya dahil naglilibor na po siya noong pagkabuhay. Sinamahan pa rin niya ako rito. Pag lumuhod ako, hindi ako makatayo. Inaangat ako niya, hinahawakan ako sa kilikili. Ano naging problema bigat? Ay, paano nga po, Brother Ting, ha? Ang naanuhan ko, hindi namin alam ang tatay ng anak niya. Ngayon, hindi mo alam. Pero ang sabi ko sa mga anak ko, huwag ninyong kagalitan. Marami naman ganun. Opo. Huwag ninyong kagalitan kasi kung lumayas yan, matitiis ba ninyo, malaman ninyong nandoon yung bali naging kapatid na ninyo, bonso na ninyong kapatid yan, pang 12 na. Ngayon, Brother Ting, nanganak siya nitong... Buti, mayroon ka namang ampon, o isa na naman. Opo, isang dosina ngayon, may bibi na naman ako, Brother Ting. Ang ganda-ganda, nakita nila Sister Pili kagabi. Pinadala ko sa Mother and Child Hospital. Ay, Brother Ting, sa pamamagitan ng puro dasal at umaakap siya ng Biblia. Akala ko nagngungoy-ngoy, kumakanta pala ng awit ng pastol siya nung naglilibor. Pinadala ko roon. Tulong ni Lord talaga. Nanganak siyang hindi na cesarean, inalagaan talaga siya ng mga doktor. Problema pala sa pamilya, sa anak. Iyon lang. Dahil gusto kong paaralin siya. Puro sama ako sa eskwelahan. Ito na nga ang edad ko, 72 na. Ilan? 72 na po ako, Brother Ting. Opo. Lapit na. Alam mo nga, huwag ayaan mo lang siya. Kailangan pa yata ako ng akin. Sabi ko nga, nung nagkasakit yung anak ko noong asawa ng Hapon kasi nakakalat na, 11 anak ko ba naman. Sabi ko, Lord, kung gusto mong kumuha sa pamilya ko, ako muna, wag muna yung mga anak ko. Hindi ako pinayagan ni Lord. Pinagaling lalo niya ako dahil mahina ako noon, Brother Ting. Kasi yung hindi natatakot mamatay. Ay, nako. Buhay sa Panginoon.
Amen talaga, Brother Ting. Sabi Siya nawawala. ko, Lord, kahit anong oras mo ako kuhain, nakaready na ako. Thank you, sister, ha? Siyam na taon na ako rito, Brother Ting, no? Taon ka na pala Opo. dito, no? Hindi ka na Ay, nila nako, nakakita. hindi ako mapag-ano kasi, Brother Ting. Mahihain Teacher ko, ka no, ba? ako. Teacher ka? Hindi naman po. Sige, thank you, ha? Thank you, Pinapaliwanag Brother niya, Ting. Buhay na buhay at Akala ko, mababait. paugtoy pala, hindi, no? O, ganun po siya ka. Amen, ha? Okay, nato na po tayo sa pangatlo po sa mga dating gawain. Tayo po lahat, ready po kayo. At baka makaligtaan ko pa yung announcement natin. May namatay doon damayan, no? Taga Kaingin, si Amado Padro, kilala ko to. Okay, kaya po tayo magbabayad na naman tayo, damayan. Okay, ha? At pangalawa, at gusto ko lang po yan sa inyo, inuulit ko yung ating TV program. Sa Sabado po yun, ha? Pakibalita sa iba. Iyan nyo. Yung bang i-text nyo sa marami nating kapatid, may mga text naman kayo, huwag kayong manghinayang. At least, iyan nyo sa mga kilakilala nyo. Alam nyo, pag through yung television na nakuha nyo yung mga tao, sa inyo po ang reward nyo. Kayo may ganting pala. Yun, naakin yung tao dahil nag-text lang kayo. Ang halaga ng text nyo, piso lang. Samantalang yung nailigtas mong kaluluwa, milyon ang halaga. O di ko pagpapalain ng Diyos sa buhay. Kaya ano yun, parang pyramiding din yun. Parang may pyramiding yun, no? Tinext mo sa isa, o bandang ulit, pag tumugon yun, gumaling yun, kayo pagpapalain ng Diyos, mas malaki kita nyo. Dahil ang Diyos ang magbibigay ng isang malaking kayamanan. Diba, naligtas mo isang tao dahil nakalapit siya dyan sa buhay, dahil ginamit yung TV program din, okay lang yun. Ang TV program po natin, nagpapagaling ng mga may sakit. Ilan na po ang pinagaling ni Lord. Kasi inyo yung cancer doon sa lalamunan isang tao natin. No? Bandang ulit, gumaling po yun. Nakinig lang po ng radio, masakit ang ulo. Yung iba't ibang mga sakit, nakadama sila. Kaya nga, mga sa radyo natin, mga hindi nakakalakad, nakalakad. Yung mga iba-iba, yung mga high blood, nakatayo. No, kaya patuloy po tayo, no? Kaya sa inyo lahat po, inulit ko, lahat din nanonood sa live stream, no? Lahat po kayo, tuloy-tuloy lang po kayo. At huwag kayong umalis. Damahin nyo hanggang matapos po ito. Damahin nyo wala hanggang pag-ibig ng Diyos sa buhay. Lalo doon sila Danny Arthur, no? Mahal ka ng Diyos sa buhay. Okay na po tayo. Pag-ready na po ilagay sa tubig at tinapay. Iwasan niyo po mag-ingay. At least, ihanda niyo po yung inyong kamay, mga tubig, langis, tinapay. Patong niyo po sa ibabaw ng radyo niyo. At ang Diyos naman, i-bless po yan. Okay? Takilang naman ang mapahin sa lahat. Sa kapangyarihan po ng pangalan ng Panginoong Jesus sa walang hanggang kalimitan. Pinagkalaw po sa amin, Panginoon, na kung paano ka Lord, na buhay na muli, na hindi mapaniwalaan ng iba. Inahanda ka yan, mga ibang taon na sinasabi mo hindi ka lang muli. Sa katotohanan, alalim ko namin na buhay ka muli po. At nakikita ka namin sa putang ibaga ng Panginoon ng Diyos. Salamat po, Panginoon, na sa nabuhay ka muli. Ang buhay na nagkaroon kami ng pangakit, hindi sa lupa, hindi sa kalangit. Kaya naman ang hirap namin dito. Ano ba pag-iis? Dapat namin gawin
na tuloy ang pagpalang naman. Lahat na nakikinig sa man lugar sa taong ng bansang Pilipinas o sa ibang bansa. Ipatong mo yung mabantay. Paglabasin ng dugo at tubig ngayon na mula sa intang nila. Naging daan ang pampayat sa kasalanan ng tao sa mundo. Ipagalaw sa kanyang Panginoon na yung dugo niya, Panginoon, magsisilbing proba, magsisilbing lisa sa lahat ng mga taong may sakit. Ang daling mapatungo sila, Panginoon, pagkagaling mo kailang karamdaman ng lahat ng name of Jesus Christ of Nazareth. Kaya pananiniwala po kami, Panginoon, pinagaling na sila. Sabi mo rin, Panginoon, sasama po kayo ng pangyarihan. Makagat kayo na ahas. Makain kayo ng laso. Hindi kayo pangalaman. Sabi mo rin, Panginoon, makapagpapala sila mas sa Espiritu in the name of Jesus Christ of Nazareth. Kaya sa kapangyarihan ang pangalan ng Panginoon Jesus sa wala ng talaga. Satanas, madami ka ng winasak na tahanan. Madami ka ng winasak na kapataan na ginumusa sa computer na yan. Kaya nagtatrabaho siya ng Satanas. Pinatitigas mo ang ulo. Pinuturo mo magnakaw ang bawat isa. Lord, sa pangalan ko na lang po sa iyo, Satanas, wala ka ng karapatan para wasakin mo mabuhay ng bawat tao. Nilalagyan mo ng maraming bisyo, sugar ang anak. Pinag-iwalay ang mag-asawa. Galing at huwag kinakalit. Kaya sa hapon ito, Satanas, inuutusan ka namin, itinatali at inatapon sa pinakamalalim na puso ng dagat in the name of Jesus Christ of Nazareth. In the name of Jesus Christ of Nazareth. In the name of Jesus Christ of Nazareth. At mula ngayon, lahat ng tahan na kinigan na ng palataya na ang Diyos ay buhay, na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. He is the greatest physician. He is the anointed one. He is the living God. Kaya rin pagkalaw mo sa lahat ng taong yan. Ang kapayapaan sa lahat ng tahan yan. Wala ngayon. Lahat ng niwala ng Diyos ay magsisimula ng kapayapaan sa lahat ng tahan. Magsisimula ng pagkulang ng pagmamahal. Lahat ng bisyo matatanggal na. Sa kapangyarihan ko ng pangalan ng anak ng Jesus ay lahat ay malagal. Ang naliwin ng kasi. Kaya rin pala nagpapasalamat sa nakamtanan mo. Kaya yun na pala yung Panginoon. Sa iyo, Althea, Panginoon, pagkulit sa iyo, Jesus, pagkain mo, Panginoon. Nakatanggal sa iyo, Dito. Kalakasin mo, Cristo. Hindi mo kayo siya, hindi ito mo ulit. Brother Batong Alea, Sister Tajit Alea, Sister Lito Pasta, Sister Evelyn Buko, Father Mario, Sister Luisa Gatchalian, Father Domingo Duran, Sister Rosalie Sanbang, Linya Reyes, Bong Reyes, Isima dan Sana Jude Reyes. Kasunod na kayo pala nagpapasalamat po. Sister Linda Manila, Sari ni Diyos. Siya ang kapatid na si Sinaldos at Raja Ventura. Kapatid mo siya, Panginoon, magkakit kami ng tali ng gano'n ang pagkawin na nagtakot kami, Panginoon. Muli yung patawarin siya. Pagkabayan kami sa kanya ang katabagan ng pagkakas ng sa lahat ng kapatid namin sinusabi na hindi ko kahapon mo siya. Tanong kami ng isa ka. Hindi ko na pakita ang pangalan sa Bel. Pinas, Panginoon, ang magamulis siya. Pagalam mo sa kanya ang tapang. Pagsunod ko naman. Hindi ko na nagdito sa pangalan ko na sa Yesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Panginoon, patuloy po namin dinadalangin sa iyo ang aming mga kapatid na anuman po yung mga kahilingan nila, ito po ay pagkaloob mo sa kanila. In the name of Jesus we pray. Dinadalangin po namin si Bong Reyes, Nina Reyes, Liz Semina, Arthur, Alessandra J. Reyes, Reu Heramil Reyes, Dolly Kuwal, Dali Kuwal,
Terry Arthur, Rico family, Laurito family, Tiozon family, Eli Purificacion, Rodrigo Talavera and family, Roel Talavera and family, Rosalie Abara and family, Rosebel Torres and family, Ronalyn Talavera, Pellegrina Galang, Adrian Galang and family, Pablo Moreno and family, Alexander Galang and family, Arnel Galang and family, Arlene Dimalanta and family, Arnold Galang family, Benji Perol, Jeneline Agbayani, Josephine Hispano, Joanna Flores, Bernadette Tinga, Rose Maria Mada, Noel Ikina, Violeta Ishikawa, Joy Cabrera, KG Aoyagi and family, Rowena Perol, Permanent Housing sa Nabotas Combined, Janice and Janet, Jane, Jan Liap, Celia Dizon, Zeo Altea, Remehio, Lorna Laude family, Josephine Luico family, Christina Amante and family, Sister Leonor Canlas and family, John Michael Edwin Gundran and family, Remedios Peralta and family, Elisa Nicolas Pagkaloban po ng anak, Ronald Jan Regacho, Ronaldo Pescasio, Romeo Pescasio, Francisco Acedillo, Erlinda Acedillo, Rufina, Carlo Acedillo, Eleonora Lianeta, Ferdinand Acedillo, Lerma Pega, Leonardo Biray, Rosario Biray, Laura Biray, Irene Biray of Cavite, Lorna Cantero, and Eden Pajares. Maraming salamat po, Panginoon. In the name of Jesus. Hallelujah.
O Soldier of Christ, Catholic Charismatic Movement. We have official website natin, www.soldierofchrist.melon.com. Sulitin na natin yung sila natin. Soldier of Christ, Unity Ministry. Tingin natin. Ayunin ko ulit, no? Kailangan naman ako mag-announcement ko. May 4. Meron po tayo na team building. Revenue Street. Yun po sa 8-week. Yun po sa lugar ng San Rafael, Bulacan. Kaya ang halaga po na ticket na yung bibili, 30. Kayo na po ang mamasahe. Ang pinakahalaga, no? Dahil sa Baliwag Transit. Dahil po sa lugar ng Second Avenue. Dito sa Cubao. Naku po kayo. Pero kung taga rito na po sa Second Avenue. Kaya pinakamalapit po sa inyo. Kaya, ano niyo po yun, napakasaya. Siguro masaya tayo doon. Maganda yung palaro. Lahat kayo, yung lahat yung mas natin ng bata, tatanda. Hallelujah, glory to God, glory to Jesus. Isang ano po rin mula. Hindi ako kayo ng sisipay. At ano na, no? Pero sa pulang kita, maliit tayo doon. Kasi yung maliit doon. Kasi yung lahat rin, no? Ulit doon. Yung ating TV program sa channel 4. Kaya alas 7:30 ng umaga hanggang alas 8 po. Kaya pinisan po tayo every Saturday po tayo. Manood po kayo, maniwala kayo. Hato nyo kami madadaan yung makikita namin. Isang nagpapagaling po sa message. Kasi ating pong TV program, ating programa, full of sacrifice po tayo. Kaya marami pong gumagaling ng isip. Landas ng kabangalan.